Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa ating pananagutan o tungkol sa ating social responsibility. Noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo at bago pa ang ating Panginoon, ang mga tao sa Israel at karatig pook ay magkahiwalay, ang mga mayayaman at mga mahihirap. Yung mga mayayaman, nagpapasasa sa lahat ng yaman, at ang mga mahihirap ay nasa gedli-gedli lamang. Kaya nga, ito ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Ang mga mayayaman ay nabubuhay ng kanila sariling samahan, sariling barkadahan, sariling grupo, at ang mga mahihirap ay nasa gilid lamang, nag-aabang ng mga nagtira-tira para sa kanila. At ang ganitong pangyayari ay iniligsa ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo sa pamamagitan ng kwento ni Lazaro. Si Lazaro na namuhay ng mahirap sa daigdig na ito ay may sadyang lugar sa kaharian ng ating Panginoon. Sa ngayong panahon ay ganito pa rin ang nangyayari, lalong-lalo na sa panahon ng social media. Dahil anong sinasabi ng social media? Kung ano ang meron ka, kung anong yaman mo, ipakita mo. Di ba? Pag kayo merong bagong cellphone, post agad. Pag may bagong damit, sapatos, post agad. Pag may bagong kotse, post agad. Pag may bagong bahay, post agad. Pag nag-travel sa abroad man o dito man sa Pinas, post agad. At ang mga taong nagpo-post ng kanilang kayamanan ay may mas maraming followers kaysa mga taong gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Naisip tuloy ng marami na mas maganda pang mag-post ng kayamanan o karangyaan kaysa magpakita ng acts of charity o paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Mga kapatid, bilang mga binyagang Katoliko, tayo ay may tungkulin na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yan man ay maliit o malaki, yan man ay 25 sentimos, kagaya ng sinimulan sa Pondo ng Pinoy, o malalaking halaga na naaayon sa ating budget. Kaya nga sa pamamagitan ng ating budget, ng ating ebanghelyo, ay hinihikaya tayo na sa ating budget buwanan ay meron tayong sadyang nakalaan sa pagtulong sa ating kapwa. Meron tayong kaunting halaga na kung saan ito ay nilalaan natin sa charitable works of mercy o paggawa ng kabutihan. Bagamat ang iba sa atin ay over budget na kung magtulong sa kapwa, minsan ang iba sa atin ay sobra-sobra na kung tumulong sa kapwa. Ngunit ang mga ito ay mas mabuti kaysa naging manhid ka sa paghihirap ng iyong kapwa, naging manhid ka sa paghihirap sa paligid mo, lalong-lalo na kung ang gamit mo ay ang pondong hindi naman sa iyo. Mga kapatid, nawa ang ating ebanghelyo ngayon ay magpaalaala sa atin, sa ating tungkulin, sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Sa linggo ding ito ay linggo ng panalangin para sa mga migrant workers. Sa buong mundo ay maraming migrant workers, hindi lamang mga overseas Filipino workers. At alam natin na ang mga migrant workers ay dumadaan ng matinding pagsubok at paghihirap. Maswerte na lamang ang mga tumatanggap ng remittance. Kaya mga kapatid, patuloy nating ipanalangin at suportahan ang lahat ng mga migrant workers at mga seafarers. Gayun din naman ang kanilang pamilya. Nawa ang kanilang pamilya ay maging masinop at nawa magkaroon ng
tagumpay, lalong-lalo na ang kanilang mga anak na makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon ay pahayag natin ang ating pananampalataya.